Brother Joel. Hello, okay. Sabat mga kapatid, ang aking katanungan ay may kinalaman sa last day events or sa yung related kanina sa ating lesson. Tayo po ay naniniwala at sumang-ayon sa payo ni Ellen White na pagdating ng persecution o tribulation, tayo po ay mag-country living para hindi tayo lalong mahirapan. Which is ako mismo naniniwala doon. Pero sa may mga pastor o may mga kapatiran na stay where you are. Halimbawa, manatili muna sa syudad kasi nandito yung pangangailangan ng evangelism. At bumili kayo ng property kasi importante yung investment sa mga lupa o sa mga bahay. Which is reasonable naman. Pero ang tanong ko ngayon mga kapatid, na halos napakaganda naman yung payo ni Ellen White. Kailan, ayan ang tanong ko ngayon, kailan ba ang tamang panahon sa paglikas tulad ng karanasan ng mga Israelites na pinayuhan din sila na lumikas kasi may panganib. Kailan tayo dapat umalis sa mga syudad habang matindi na ang kahirapan, persecution, at ano ang mangyayari sa ating mga ari-arian dito sa syudad? Ang tanong, Brother Johnson, kasi nga naman, marami naman kasi talagang mga kapatiran natin na lumikas na. Nag-country living na sila eh. No? So, ang tanong ni Brother Joel, kailan yung tamang panahon na tayo po ay magka-country living dahil nga sa mangyayaring mga persecution at paghihirap at ano mang mangyayari dun sa ating mga investment o mga pag-aari na ating iiwanan. Meron pa. Kasing idea na occupy till I come doon sa ating paghahanda. So, sabi din daw, occupy till I come. So, ano pong masasabi natin, Brother Johnson, Brother Gomer? Okay. Kailan yung tamang panahon, mga kapatid? Subukan bago natin na tumbukin yon. Maganda po yung tanong kasi alam nyo, meron pong hindi magandang experience yung kapatid ni Mrs. tungkol po dyan sa country living. Bago lang po siya naging Adventist, yung kanyang family. Kaya lang po meron pong isang iglesia kung saan doon siya dumadalo na may pumasok po doon na nagtuturo ng country living at talagang pinapaalis na sila dito sa syudad. Kaya nga yung pong may hardware, may mga businesses, may trabaho, nag-resign at nanirahan na talaga sa bundok. At yung pong kapatid ni Mrs. ay parang nadismaya. Paano to? Bago pa lang siyang pananampalataya. Saan siya pupunta? Sa bundok. Mag-resign. Hirap na nga mag-apply ng trabaho. Paano siya mabubuhay? Lalo na po mga kapatid, yung wala namang pupuntahan. So, makikita ko natin doon sa country living, mayroong konteksto po yan. Kung babalikan natin yung panahon ni Ellen White. Hindi ho basta yan na ituturo na i-apply niya sa pagkalahatan sapagkat hindi naman lahat ay makaka-afford para bumili ng lupa. Hindi man makaka-afford para bumili ng tataniman. At higit sa lahat mga kapatid, yung meron din mga may pera na kaya naman bumili at ayon nga po doon sa experience ko, Brother Gomer, doon sa amin, yung nakikita mga follower na meron kaming bukid-bukid po doon, ay meron po doon mga nanirahan noon dahil sa naniwala silang darating ng Panginoon, nakabili ho ng lupa, pero hindi naman kinaya yung buhay doon sa bundok. So may mga anak na namatay at alam nyo, ang masaklap ngayon ay meron po akong nakakausap doon na may nagsabi na iyon daw ho ay reform noon. Pero ngayon, dahil sa naging masaklap na karanasan po nila doon sa bukid ay ang lalaki na ng hikaw at kwintas wala yan ng hikaw, dito wala yung hikaw. Ang lalaki na po mga kapatid. Pero ang kagandahan doon ay sabi niya, Brother Johnson, ay napapanood ko naman kayo, pagkatayo kayo ay nagtayo na ng church dito, babalik na ako. Pero mong napasama tuloy. Pero mukhang mapapabuti din kasi babalik. Ibig sabihin na-experience niya yung maling pagtuturo na ngayon pa lang ay kailangan ng mamundok.
na at mag-counter living na, ay na-experience niya na siya mismo ay nagkamali. At dito po sa Angono, mga kapatid, meron pong yung dati naming sasakyan na laging sira, ay siya ang taga-ayos. Yun po ay mekaniko. Siya rin po ay biktima ng counter living, mga kapatid. Pero ngayon ay numero 1 sa bungiro na. Kasi namatay yung anak niya at asawa sa bukid. So bumabaho siya at talagang sobrang na-prejudice na po siya sa religion. So mag-ingat po tayo, mga kapatid. May tama nga po talagang pagpunta. Pero kung pag-aaralan natin yung counter living ayon kay Ellen White, ay hindi yun doon ka natitira. At alam po ba ninyo na-share sa akin ni Pastor Bjorn Capiendo, sapagkat galing po sila ng Indonesia, nagkaroon po doon ng Bible seminar ang mga pastor, at na-share niya sa akin na matindi pala, no, sa panahon pala na sinasabi ni Ellen White yung counter living, ang lapit lang pala nila ng sinasabi niyang pupuntahan sa syudad. Kaya yung counter living na binabanggit niya, ang konteksto noon ay napakadali lang po bumalik para mangaral sa syudad. So yun yung counter living, kasi pumunta na doon, tapos ang layo-layo ng travel, paano kung wala ka namang sasakyan, o kahit may sasakyan pa, di ang laki ng gastos, pupunta ka at mangangaral, tapos uuwi ka doon. So ibig sabihin, binabalanso natin, mga kapatid, na kahit na po dito sa syudad, pwede kang mamuhay ng parang ikaw ay nasa simpleng pamumuhay, mga kapatid. Kaya ang konteksto po ng counter living, hindi ko lang makita dito sa aking laptop yung hindi ko matandang kung ano ang na-title ko, pero meron akong ng presentation diyan, mamaya titinan ko, makita ko na yung counter living na sinasabi po sa konteksto ng payo na Ellen White, mga kapatid, ay hindi yung doon ka na talaga titira, kasi hindi pwede nating iwanan yung pangangaral dito sa syudad. Alam niyo po kung kailan niya binanggit yung counter living? Kaya nga meron pong may napuntahan tayong church na may nagtanong tungkol sa kalagahan ng counter living. So, naniniwala talaga siya. Ang tanong ko sa kanya, kailan ba sinabi ni Ellen White? Panahon yan. Ngayon, kung noong sinabi ni Ellen White ay nag-counter living na lahat ng Adventist, ilan lang tayo ngayon? Paano nagkaroon na yun ng Hope Channel, ng AWR, ng evangelism, kung lahat na pala ay namundok? So, ibig sabihin, ang isipan natin ngayon, hindi katulad ng konteksto ng ipinapayo ni Ellen White, yung panahon at ang tinutukoy niyang tunay na mensahe ng counter living. Sige, Brother Boomer, susubukan kong hanapin. Gumawa na ako ng presentation yan, nalimutan ko ng title. Tama po yun, mga kapatid. Kapag babasahin niyo po yung counter living, ay wala pong koneksyon ito sa sandelo. Sa totoo lang. Kaya po ipinayo ni Ellen White yung counter living, una, dahil sa health reason. Kasi of course, sa syudad, population, yung pollution, yan. Tapos yung influence ng kapaligiran sa ating mga anak. Ito yung mga main reason niya kung bakit ipinapayo niya sa mananampalataya na instead na mag-settle ka nga sa city at dyan ka titira, mas maganda kung doon sa medyo. Yan po yung context ni Ellen White sa akin pong pagbabasa ng country living. But, sabi ko nga, kung iniisip ng isang mananampalataya na sa kanyang pagpunta doon sa bundok ay doon siya magiging karapat-dapat sa Diyos, ay di so be it. Wala naman pong problema doon sa bagay na yon, mga kapatid. No? Pero, kung dahil ikaw ay nasa country living na, tapos ang tingin mo doon sa mga kapatid na nasa syudad pa ay delikado yung hindi ho ganon, mga kapatid. Medyo iba na yung context. Ngayon, doon sa tanong, kailan ba yung, sabi nga kailan yung signal kung kailangan na natin? Mayroon pong sinabi si Ellen White. Ito po, babasahin ko. Okay? Ito po ay nandun din sa aklat na Country Living. Yan. Kung meron po kayo, i-download nyo sa cellphone. Nasa chapter 9. Babasahin ko lang po yung portion na sinabi niya po dito. Sabi niya, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight for the Judean Christian, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us.
it will then be time to leave the large cities. O meron pong ano to ha, meron pong definition, classification, large cities. Okay? Preparatory to leaving the smaller ones. O, napansin mo ninyo, ano? For retired homes in the secluded places among the mountains. Alam niyo po, pagka dumating yung tinatawag na decree na no buy, no sell, tapos yung persecution na, ay kahit doon sa lugar namin sa Mindoro, may kalsada na Ang dali-dali kang mahabol doon, mga kapatid. Kaya pag ang pinag-usapan po ay yung persecution per se, ay wala hong kwenta yung mga country living natin na sinasabi natin. Alam nga nung mga may kalsada na namama pa, magugugil mo nga yung, di ho ba? Mahahanap at mahahanap tayo doon kung yun lang ang iniisip po natin. Siguro ang iniisip ko, ito naman po iniisip ko lang, ang importante po talaga pag nag-declare ng no buy, no sell, wala naman siguro kaagad persecution for example, isang buwan, no buy, no sell. Wala pang persecution. Ay nandito ka sa syudad. Pwede ho ba tayong isang buwan na walang tubig, walang kuryente, hindi ka makabili? Saan tayo magtatanim dito? Puro simento. So ito yung advantage na meron tayong tataniman pagdating nung time na yan. Kasi kung hindi rin natin alam gaano katagal yung persecution. Kung ang persecution ay halimbawa 3 months lang, ay yung palay bago mo anihin ang palay 3 buwan din. Baka tapos na ang persecution, hindi pa nagbunga yung palay mo. Pag nagtanim ka naman ng mangga, kailan pa magbubunga yon? Hindi ho ba mga kapatid? That's why, pagdating doon sa tinatawag na persecution mga kapatid, sabi ko nga, hindi po natin pwedeng pagtiwalaan yung mga i-prepare mo. Ang magiging preparation natin doon mga kapatid ay yung pagtitiwala natin sa Diyos. Wala na pong iba. Na kahit anuman ang mangyari, alam natin, ang sabi nga ni Ellen White, magpo-provide ang Diyos. Kung paano niyang ipinag-provide si Elias sa pamagitan ng uwak, pwedeng gawin uli yun ng Diyos mga kapatid. Ang tanong lang dyan ay, makakapagtiwala ba tayo? Yun po yung ating dapat ihanda. So ito po yung sagot. Sabi niya, ituloy ko lang, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Talagang sa bundok ito mga kapatid. And now, instead of seeking expensive dwelling here, we should be preparing to move to a better country, even a heavenly. Instead of spending our means in self-gratification, we should be studying to economize. Ayan. Ngayon, pagdating doon sa mga property, kaninang umaga mga kapatid, sabi ko nga, mahilig po akong magbasa. Ngayon, nakita ko po yung aking nabasa, isi-share ko po sa inyo. Yung, kailangan po nating ipasakop yung ating mga ari-arian sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng signal kung kailan mo pwedeng ibenta yung mansyon mo dito sa Metro Manila para magamit sa gawain. Ito po ang sigurado mga kapatid. Ito po ang sigurado. Kung ipapasakop natin yung ating mga sarili sa Panginoon, i-guide niya tayo. Pero, sabi nga, kung hindi ganun ang mangyari, malamang, yung mansyon mo na yan, yung milyon-milyon mo sa bangko niyan, abutan yan. At magiging ebidensya yan na tayo ay naging tiwali. Yung steward na hindi mapagkakatiwalaan. Ito po, i-share ko lang yung ibang nabasa ko dito kanina. Tingnan po ninyo ha. Ayan. Ito po ay nasa Council for Stewardship, Chapter 12. Ang pamagat po nito mismo, Chapter 11, Selling Homes and Property. Ito po talaga yung topic dito mga kapatid. At ang konteksto ni Ellen White dito ay bago dumating yung huling araw, i-inspire niya yung kanyang mga anak na yung kanilang mga ari-arian, ibenta nila. For what reason? Para magamit po sa huling gawain. God calls upon those who have possessions and lands and houses to sell and to invest the money where it will be supplying the great want in the missionary field.
When once they have experienced the real satisfaction that comes from thus doing, they will keep the channel open, and the means the Lord entrusts to them will be constantly flowing into the treasury, that soul may be converted. These souls will, in their turn, practice the same self-denial, economy, and simplicity for Christ's sake, that they too may bring their offerings to God. Through these talents, wisely invested, still other souls may be converted. And thus the work goes on, showing that the gifts of God are appreciated. The giver is acknowledged, in glory redounds to him through the faithfulness of his stewards. When we make these earnest appeals in behalf of the cause of God and present the financial wants of our mission, conscientious souls who believe the truth are deeply stirred, like the poor widow. Ito na po yung nasa ating lesson kanina, whom Christ commended, who gave her 2 mites into the treasury. They give in their poverty to the utmost of their ability. Such often deprive themselves even of the apparent necessities of life, while there are men and women who, possessing houses and lands, cling to their earthly treasure with selfish tenacity and do not have faith enough in the message in God to put their means into His work. To these last are especially applicable the word of Christ, sell that ye have, give alms. Expect individual guidance, sabi niya. There are poor men and women who are writing to me for advice as to whether they shall sell their homes and give the proceeds to the cause. They say the appeals for means stir their soul, and they want to do something for the master who has done everything for them. I would say to such, it may not be your duty to sell your little homes just now, but go to God for yourself. The Lord will certainly hear your earnest prayer for wisdom to understand your duty. It is now that our brethren should be cutting down their possession instead of increasing them. We are about to move to a better country, even a heavenly. Then let us not be dwellers upon the earth, but be getting things into as compact as possible. The time is coming when we cannot sell at any price. The decree will soon go forth, prohibiting men to buy or sell of any man save he hath the mark of the beast. House and lands will be of no use to the saints in the time of trouble, for they will then have to flee before infuriated mobs, and at that time their possession cannot be disposed of to advance to the cause of present truth. I was shown, sabi ni Ellen White, that it is the will of God that the saints should cut loose from every encumbrance before the time of trouble comes, and make a covenant with God through sacrifice. If they have their property on the altar and earnestly inquire of God for duty, He will teach them when to dispose of these things. Talagang igagayad tayo, mga kapatid, basta't isusuko natin sa paanan ng ating Panginoon. Then, they will be free in the time of troubles and have no clogs to weigh them down. Kasi, pag meron kang 5 million sa bangko, nag-declare ng no buy, no sell, yun lang nga yung sinasabi, baka yun pa ang pumigil sa'yo para umalis. Kaya nga, ngayon pa lang, mga kapatid, pag-aralan natin isuko sa Panginoon para tayo ay i-guide niya. Kailan ba natin ito kailangang bitawan para magamit doon sa pangangaral, sa huling pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Salamat po. Okay, ito nakita ko na po, mga kapatid, ang sinasabi ko po, nabasa naman na ni Brother Gomer yung iba.
Mag-a-add na lang po ako doon sa ilan. Doon sa binanggit ko po kanina, mga kapatid, na gaano po kalayo yung tinutukoy ni Ellen White na counter living sa panahon po niya. Okay, so ito po, the time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians. So the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. Ayan o, ang ganda, ano? It will then be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. So ito po yung pahayag, mga kapatid, ano? Kaya lang yung approach po kasi sa atin ngayon ay iba. So pinapakita po lamang sa atin dito na yung pong panahon ng mga disipulo ay binabanggit po rito yung pagkukubkob sa Jerusalem ng hukbong Romano. Yun ang naging hudyat ng kanilang pagtakas. Ano po? So, yung wala pa yung signal, hindi naman sila nag-alisa na kagad. Yun yung sinasabi po natin na iba yung approach ngayon, yung mga nagtuturo ng counter living, ay wala pa naman yung hudyat. Wala pa. Hindi pa po natin nakikita na talagang nandyan na. Kaya nga, baka maranasan lang po natin yung naranasan nung iba po natin, mga kapatid, na masyadong advanced, tapos bininta na yung mga ari-arian, yung mga negosyante, iniwanan, gustuhin pa man nilang bumalik, wala na. Kaya nga, mayroon po, di ko na po sasabihin, ano po, kasi kilala po yung church na nagkagulo dahil sa counter living. Pero anong ako po ay na-invite sa Bundok Peninsula para mag-speaker sa loob ng isang linggong fellowship doon. Kasi isang linggo ang fellowship po nila doon. 2 beses na ako nakabalik doon, ay nakita ko po ang ilan sa mga kapatid na nandun at payat na po. Ang masaklap ay sabi po ng mga kapatiran doon, yan na nga lang yung nagsisimba, yung lalaki. Hindi na namin nakikita yung asawa. So, nakita kami, alam niyang kilala ko siya, kinukumusta ko, okay naman daw, pero hindi na ho, hindi po siya ganun ka-healthy yung kanyang katawan. So, pinag-iingat po tayo. Kaya nga ang sabi po dyan, pag nandyan na po yung hudyat, it will then be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. So, makikita po natin dito, yun ang panahon na lilisanin po natin yung hudyat para dun sa mga Kristiyano. Sabi pa po dito sa karugtong, when the idolatrous standard of the Romans should be set up in the holy ground, which extended some furlongs outside the city walls, then the followers of Christ were to find safety in flight. When the warning sign should be seen, those who would escape must make no delay. Throughout the land of Judea as well as the Jerusalem itself, the signal of flight must be immediately obeyed. There were 2 seeds, the first being the sign of to leave the city. So, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At alam nyo, hindi pwedeng natutulog tayo sa kagkungan ba tawag doon? Meron tayong mga watcher sa ating pong pananampalataya. Alam niyo po ba kung bakit may mga representative ang Seventh-day Adventist doon sa mga ecumenical gathering? Minsan pinupulaan pa tayo. O bakit may nandun si Ted Wilson umaten pa sa tinatawag na ecumenical movement at kung ano-ano? Abay, dapat lang. Hindi pwedeng wala tayong alam kung ano pinag-uusapan nila. Pero hindi po ibig sabihin ay member po tayo doon. Kailangan mayroon po talaga tayong nakikita kung ano na po ang pinag-uusapan, ano na sitwasyon. Kasi po mayroon tayong mga watcher na sila ang magbibigay sa atin ng go signal. Sa atin niyang kapanahonan, mga kapatid, dapat maging maingat tayo sa ating mga pinapanood, pinapakinggan.
Hindi tayo dapat maniwala sa tinatawag na mga conspiracy theory na wala pong mga basihan. Minsan kapanipaniwala eh. Ito po mga kapatid, marami po ang naliligaw sa mga Adventist. Meron pong mga video, mga website, mga channel sa YouTube na para talagang mga Adventist, pero yung pala kalaban. Napakaganda ng kanilang presentation. Pero pag nakita nyo ang logo na hindi katulad ng logo natin, kundi yung tatlong mga anghel talaga, mga sinauna, medyo mag-ingat na ho kayo dyan. Meron po silang mga false alarm na tinatawag. Ang pinaka-official po na lumabas na balita sa atin kapag kayan ay dumaan sa ANN, Adventist News Network. Pero pag iba ho ang nagbabalita sa inyo, huwag ko yung basta-bastang nagpapanik at naniniwala. Meron pong ilang mga umiikot sa atin, galing ng probinsya, may Bulacan, may Pampanga, umiikot sa mga local churches. Kaya nga dapat pati yung mga pinagsasalita po ninyo talagang siguraduhin yung atin. Si Brother Jack, yung mayroong kinikwento, parang doon sa amin, sa Rizal ay may nakapuslit. Subukan, sabihin ba naman doon sa hour of worship tinuro yung pastor, hindi ka vegetarian pastor, di ka karapat dapat tumayo sa pulpito. Patay. So, minsan ho mga kapatid, naaaboso yung loyalty, yung pong ating kaluwagan sa loob ng iglesia. Lalo na po pagka pinag-usapan po itong country living nito, napakahalaga na dapat mag-ingat po tayo. Kaya nga pati sa ating doktrina, ay huwag ho tayong maniwala doon sa hindi naman fundamental beliefs natin ang pinanghawakan. Dapat makinig po tayo sa kung ano po ang sinasabi ng mga nasa mainstream preacher o mga ministro at evangelist ng Seventh-day Adventist. Ito pa, yung sinasabi po rito, karugtong Roman army, kasi hinihalin tulad po yung panahon natin ngayon, panahon ni Ellen White at sa future, doon sa nangyari sa Jerusalem. Roman armies came to Jerusalem in AD 66 and they compassed around Jerusalem. For some reasons, they withdraw which made it possible for God's people to flee. The Judean Christian who heeded what Christ had said left the city and went to live in the country. In AD 70, the Romans returned and destroyed the city. Not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples warning, and all who believe his word watch for the promised sign. So, wag din naman po na kumbaga sa sunog ay nagliliyap na ayaw pa rin umalis. Wag din naman. Meron tamang at hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon na hindi po tayo maasibisuhan bago dumating yung talagang pagpapairal o tinatawag na Great Tribulation or persecution. Lalo na po kung paano ang mga Roman armies noon ngayon din naman po ay spiritual na Roman na city. Ito po ay true religion, mga kapatid. At the same time, yung power ng batas ay gagamitin ho yan para i-persecute ang mga lingkod ng Diyos. So hindi ho tayo maaring hindi tayo ma-warningan. May tamang panahon ng pagpupunta sa Pero kung ngayon naman ay meron kayong lupa hindi naman bawal yun na i-prepare na, nagtatanim na, di ba? So, ayun ang pwede sa atin. Actually, mahaba po ito. Ang dami po nitong mga nakasulat sa counter living na aklat po, mga kapatid. Pero hahaba po yung ating time.